Chika Minute Kaping Mainit! A podcast presented by the class of Grade 8 Prophet Ezekiel, Featuring you live today. Now, And at this very moment, where all the latest and hottest chismes are in town. this is your first Kachika host, speaking Tito Don. And this is your second Kachika host, Tita Iya. Now serving hot chismis with different podcasters. Coming at your table. Magandang buhay sa ating lahat! Ako si Jolly, here with Iya? At Don. at kami ay ang Chika Minute Kaping Mainit. Ang mga kachika nyo for this time of the day. Sa oras at sa episode na to, ang tatalakayan naman ay tungkol sa mental health awareness. Pagbibigay ng kaalaman, naranasan, opinyon at payo. Yes, that's the topic. Siguro naman lahat tayo ay naranasan na ang pagiging muntik ng mabaliw. Charot lang. Huy, grabe ka naman sa mabaliw. Pero true, meron ngang pagkakataon na baka ikaw ay mawala sa sarili mo dahil sa pagkababa ng iyong mental health. Yes, I'm sure lahat na nanonood ay na-experience ang ganap na ito. So, ito na nga. Para sa di masyado familiar sa term na mental health awareness. Ang mental health awareness ay ang pagpapalaganap ng kaalaman at pag-unawa sa mga issue ng mental health sa pamayanan. Yes, tama. Ang mental health ay tumutukoy sa kalagayan ng isip at damdamin ng isang tao. Well, having an issue sa mental health would mean that your feelings, kaisipan, kilos at physical na kalusugan are beyond normal. Well, paano nga ba nagkakaproblema sa kaisipan ng isang individual, Jolly? Ang mental health issues ay maaaring magmula sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng trauma, stress sa trabaho o personal na buhay, mga pangyayari sa buhay, karanasan sa pagkabata, at mga pangyayari sa kapaligiran. You know, noong pandemic times pa lang, nagkaroon ako ng depression na nag-lead sa eating disorder, destroyed body clock, at marami pang bad habits na nagsira talaga ng mental being ko. Siyempre, pandemic times, yun yung araw na tamad kang gumawa ng module mo dahil gusto mo lang maglaro araw-araw. Pero yeah, nagkaroon ako ng depression dahil sa pagiging overwhelmed lang sa mga nangyayari sa buhay nun. You know, yung COVID na kumakalat at sa sobrang daming tao na namamatay at nahihirapan sa sitwasyon na yon. Nakakasira talaga ng pag-isip ng isang tao yon. Kayo ba? May nangyari na ba sa inyo na sira ang pag-iisip or pagkatao ninyo? Bilang isang mag-aaral, alam kong hindi madaling malagpasan ang mental health problems. Yes, mahirap talaga malagpasan, mas lalo na kung mag-aaral ka pa. Yan, nabuking na. Ang suporta ng mga mahal sa buhay ay magdadala ng kaginhawaan kasi nga mga mahal mo sa buhay yon. Sila ay ang nagbibigay ng gabay sa iyo kapag kailangan mo ng tulong. Halimbawa, mga kaibigan mo, pinsan mo, mga tao na iniintindi ka talaga kahit papaano. Sa henerasyon ngayon, ay maraming kisas na may nagpapakamatay dahil nga sa problema sa buhay. Ang kaya nating gawin ay intindihin sila at ipakita sa kanila ang pagmamahal na deserve nila. Wow! Nakaka-touching naman. Moving on sa isa pang serious topic na nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito ay tungkol sa homophobia, pagkakaroon ng sexuality, at mga malalim at malawak na katanungan para sa ating podcasters at manunood. Yun na! Alam nyo bang may mga tao nagkakaroon daw ng problema sa kanilang kaisipan dahil sa kanilang mga sexuality? Like, paano yun? Respectfully asking, of course. Ako narito. Ang sexuality kasi ay may malaking epekto sa mental health dahil ito nga ay bahagi ng personal na identity ng isang tao. Siguro dahil sa diskriminasyon na maaaring magdulot ng stress at depression sa isang individual. At ito ay lalaki hanggang sa umabot na sa mental health issues. Paano ka ba makakatulong sa isang tao na ipakita ang kanilang tunay na sexualidad? Sa paraan na pagtayo ng isang suportado at walang halong katoksikan na kapaligiran, pagpapalakas ng komunikasyon at igala ang kanilang mga desisyon. Eto, may tanong ako sa inyo. Ano yun? Dapat ba gumawa ng isa pa or
magkahiwalay na comfort room para sa mga LGBTQIA+ community and especially para sa mga transgender community. For me, Bakit? oo. Kasi karapatan nila yon upang hindi sila makaramdam ng diskriminasyon. As men, need din namin ng privacy. Also them, kaya need ng third comfort room for them. Usually, dapat 4 nga para nakahiwala yung transgender sa LGBTQ. Ikaw, Iya, ano masasabi mo? Of course, yes. Hindi lang naman mga babae at mga lalaki ang kailangan ng privacy at pagiging comfy when it comes to comfort room. Lahat ng individual ay dapat itrato ng pantay at may galang sa mundo na ito. Kung mga hayop nga di nila matrato ng maayos, kapwa-tao pa kaya nila? Ikaw ba, Jolly? Para sa akin, hindi na kailangan ng isa pang CR para sa mga LGBTQIA+ community. Gusto niyo ba malaman kung bakit? Bakit? Para sa akin kasi, hindi ang CR ang dapat baguhin or palitan. Para sa akin, ang dapat baguhin ay ang pagkaisip ng ating lipunan. Kasi kung hindi natin sila tatanggapin for who and what they are, walang magbabago sa pag-isip ng mga tao na irespeto ang kanilang pagkatao at desisyon. Kung patuloy nating itatanggi sila, wala rin magbabago. Let's say, transgender woman ka. Tapos magsi-CR ka sa girls' bathroom. Syempre, there would be stairs, pero ang dapat nilang isipin na siya ay babae dahil ginusto niya ang desisyon na yon. Dapat lang nating respetuhin ng todo. Muli, ito lamang ay aking opinion. No bash. Wow! Pero magaganda rin naman mga sagot niyo. I respect it. Anyway, moving on sa isa pa nating malalim at malawak na katanungan. What happens to your mental health when you are experiencing identity crisis? At para sa mga hindi familiar kung ano ang identity crisis, ito ay isang panahon ng kawalan ng katiyakan at pagkalito kung saan nagiging insecure ang pagkakilanlan ng isang tao. Kadalasan, hindi sa pagbabago sa kanilang inaasahan layunin o tungkulin sa lipunan. Ang nakakaranas ng crisis ay pagkakakilanlan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng isip. Maaaring itong humantong sa damdamin ng pagkalito, pagkabalisa, depresyon, at isang pakiramdam ng pagkawalan ng koneksyon mula sa sarili at sa iba. Moving on, may isa pa akong itatanong sa inyo. Medyo lagi ko to iniisip. Moving on, may isa pa akong itatanong sa inyo. Medyo lagi ko to iniisip. Kung ikaw ba ay kasama sa LGBTQIA+ community at bibigyan ng chance na sabihin sa iyong magulang, kukunin mo ba ang chance na yon? For me, yes, because it's better to take the risk rather than losing a chance. And it's a way to let your parents know your true self. Ikaw ba, Dan? Kung magulang kita, ano ang masasabi mo? Kung ako ang magulang mo, ang masasabi ko lang ay tanggap kita at naintindihan kita. Kung ano ka, as a parent, dapat kami umintindi sa mga anak. Yun lang. Bagay ka na maging magulang ah. Oo ka. Siyempre. As a parent, though I'm not an actual parent, if you are having a child or already have a child, it is your obligation to love and accept your child for whatever and whoever they are. Kasi bakit ka pa magpapaanak kung hindi mo naman mamahalin at iintindihin? Yes, I totally agree. Ako din, agree ako. Ang hindi ko lang matatanggap ay kung nakipag-intercourse sila tapos nagkasakit. Syempre, mas lalo na kung bata pa lang. They should know their limits. Yes, limitations! Ay, di ba yun yung next topic natin? Huy? Speaking of pagkakasakit, in this generation today, mas open na 'di ba yung LGBTQ community. So, many teenagers are coming out and, showing their true selves. And some are actually getting too comfortable in the sense that they are getting too touchy. I noticed that madaming teenagers ang nakikipag-ano na sa same gender or whatnot. Yeah, bakit nga? Well, siguro dahil nagmomoderno na ang panahon at dumadami na ang sexuality.
At dahil na rin siguro na namimit nila yung expectations sa ibang gender when it comes sa sex. But they can also meet that expectation from their opposite gender, right? Anyways, napanood nyo ba yung balita? Yung balita tungkol sa paghiwalay ng Mindanao sa Pinas? Ay, oo! Hindi! Yung balita tungkol sa topic natin about sa pagkakaroon ng sakit from doing intercourse, yung STD. STD is not a joke. They are a serious stuff. It is important to know them para we can protect ourselves and our listeners. Totoo yan. Like, did you know that STDs can have different symptoms and effects? Some can be treated with antibiotics. Grabe, ang daming types ng STDs, no? It's so scary. Pero dapat maging aware tayo para we can take care of our health and para maging aware ang ating audience din. I totally agree. Prevention is the key. Kaya important ang safe sex practice and using protection in our intercourse activity. Let's spread awareness and keep it real on our podcast. Pero, namamana ba yung STDs? Nakakaba naman. Ang ilang uri ng STD ay maaaring maipasa mula sa isang magulang sa kanilang sanggol sa pamamagitan ng panganak o sa pamamagitan ng pagpapasuso. Gayunpaman, hindi lahat ng STD ay namamana. At marami sa mga ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng sexual na pag-contact o iba pang mga paraan na pagkahawa. Ayan pala yun. May tanong ako sa'yo, Dan. Paano kapag nagkaroon ka ng STD? Ano na naman? Anong gagawin mo? Ang STD ay nangangailangan ng tamang paggagamot upang maiwasan ang komplikasyon at pagkalat nito sa ibaba. Sa baba. Iba naman. Maaaring magreseta ang mga doktor ng gamot at iba pang mga paraan ng paggagamot depende sa uri ng STD. Okay. Alam nyo ba na ang ilang mga STD ay maaaring walang sintomas sa simula? Kaya't maaaring hindi nyo agad mapansin. Ang pag-aaral tungkol sa iba't ibang uri ng STD at ang dahilan at epekto nito, kanilang mga sintomas, at kung paano sila naipapasa sa tao, ay makatulong upang mas maging protektado ka. Ay nako, ang lalim ng tanong mo. Banas ako sa'yo. Ay nako, lalim ng tanong mo. Banas ako sa'yo Grabe ka naman. Para sa viewers din yan, di ba, Iya? Umagri ka. Hindi. Joke lang. Oo. Okay. Eto. Ito yung ibang symptoms kapag nahihirapan kang umihi. Ay, mali. Mali pronunciation ko. Ito. Ito yung ibang symptoms kapag nahihirapan ka ng umihi at lower abdominal pain ka na. Grabe, sakit siguro nun, no? Yes. Siguro kapag nagka-STD ka talaga, parang mahirapan ka lang, no? Wait, no. Wag yan. Ito na yung mga symptoms. Kapag nahihirapan ka ng umihi at lower abdominal pain ka na. Grabe, sakit siguro nun, no? Diba? Yes. Yes. Siguro kapag nagka-STD ka talaga, parang mahirapan ka lang talaga, no? Yeah. Maging aware na tayo. We should all be aware whether you are a girl, boy, or any gender you are. Dapat tayo mag-isip muna bago gumawa ng aksyon. Am I right? True! Ayan na. Nandyan pa ba ang aming viewers? Sana hanggang ngayon nakikinig pa kayo sa aming podcast. Hi, eto na, patapos na ang aming podcast. Ngunit, babalik tayo sa part ng mental health awareness. Teenager today experience several mental diagnostical that we should really 1, 2, 3, go. Ngunit, balik tayo sa part na mental health awareness saglit. Teenagers today experience ano ba yan?
Ngunit, balik tayo sa part na mental health awareness saglit. Teenagers today experience severe mental disorders that we should really learn more about. Giving virtual hugs sa mga kachika namin dyan that are going through some things. Mahal namin kayo. Ayan na! Dito na magtatapos ang aming episode. Mahal namin kayo mga kachika. Muli, kami ay ang Chika Minute Kaping Mainit. This is Jolly. This is Iya. And this is done. Thank you so much for listening until the end. Paalam mga kachika!